Formal nang inimbitahan ng Malacanang si United Nations Rapporteur Agnes Callamard para magsagawa ng imbestigasyon hinggil sa umano'y nagaganap na extrajudicial killing sa Pilipinas, bunsod ng pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga. Samantala, itinuturing ng palasyo na taktika lamang ni Senador Laila de Lima ang plano umano nitong pagsasampa ng kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang nagbanta ang senadora na kakasuhan niya ang mga nagdidiin sa kanya sa kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison, kasama na si Pangulong Duterte dahil umano sa pag-abuso nito sa kanyang kapangyarihan. May report si Rocky Ignacio. Nagpadala na ng formal na imbitasyon ng Pilipinas sa United Nations Special Rapporteur para magsagawa ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Nakapaloob pa rin sa imbitasyon na dapat kasama sa pagsasagawa ng investigasyon ang mga napatay na law enforcers na mga drug suspects. Palace invites the UN to probe killings. Executive Secretary Salvador Midaldea said the Palace has sent the invitation to UN Special Rapporteur Agnes Callamard and is awaiting her response. In its invitation, the Palace also urged, and I think this is notable, the UN Rapporteur to include in her investigation the killings of law enforcers by drug suspects so that she could obtain an accurate perspective of the drug problem in the country. Wala naman nakikitang dahilan ng Malacanang na makausad ng kasong isasampa ni Senator Laila de Lima laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y abuse of authority. Sa harap ito na nabunyag na umano'y partisipasyon ng senador sa operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Senator Laila de Lima is threatening to file charges against her detractors, including President Rodrigo Duterte, for the blatant abuse of power. She said she would seek the Supreme Court a writ of amparo and habeas date and come up with a test case on the limits of presidential immunity. This has been referred, I referred to Secretary Aguirre regarding this matter, and she said that the issue will not prosper. Itinuring na Malacanang na taktika lamang umano ng senadora ang paghahain ng kaso sa Pangulo. Nauna nang inakusahan ni de Lima ang Pangulo ng panggigipit sa kanya dahil sa ikinasang investigasyon ng senadora sa extrajudicial killings na nagdidiin umano sa Pangulo sa Davao Death Squad. Yung case pong i-file ni Senator de Lima against President Duterte at iba pa, tingin niyo po ba squid tactic ito para mailihis po yung drug trafficking case laban sa kanya? Well, it does. It seems like it's some sort of a move to elude the focus on her. Thank you. It looks like. Hindi naman kumbinsido ang Malacanang na nasisira ang relasyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa kasama ng ASEAN dahil sa matatapang na pahayag ng Pangulo sa Amerika at European Union. Gate ni Abella, nakatakdang bumisita si Pangulong Duterte sa Brunei, China at Japan sa susunod na linggo. Ang Pilipinas ang host ng ASEAN Summit sa susunod na taong 2017. Tinutuo ni Pangulong Duterte ang pag-imbita sa kinatawan ng United Nations para imbestigahan daw ang mga umunoy extrajudicial killings sa bansa. Pati sina US President Barack Obama at ang European Union inimbita para raw magkaharap-harap sila. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph! Mel, tinutuo nga nitong si Pangulong Duterte, ito yung pag-imbita sa United Nations para pumunta rito sa Pilipinas para imbestigahan yung umano yung mga extrajudicial killings. September 26, ipinadala yung sulat sa UN at pirmado ito ni Executive Secretary Salvador Midaldea. Pahayag ng palasyo kay Dr. Agnes Callamard, ang UN Special Rapporteur for Extrajudicial Executions, ipinadala ang imbitasyon para makita raw nito mismo kung may legal na basehan ng mga batikos sa Pangulo. Sana raw imbestigahan din ang pagpatay sa mga pulis sa mga lehitimong operasyon. In its invitation, the Palace also urged, and I think this is notable, the UN Rapporteur to include in her investigation the killings of law enforcers by drug suspects so that she could obtain an accurate perspective of the drug problem in the country. Pero ang pinakamabigat sa sinabi ng sulat, gusto rin ng palasyo na mabigyan ng pagkakataon ang Pangulo na makapagtanong rin sa UN at sa mga posibleng testigo. May karapatan naman daw siguro ang Pangulo na malaman ang motibo sa investigasyon ng UN at kung bakit parang siya lamang ang umunoy pinagdidiskatahan ng UN gayong may mga pagpatay din sa ibang bansa.
Dapat din daw gawin na under oath ang lahat ng testimonya ng mga testigo para masigurong katotohanan lamang ang sasabihin ng mga ito. Sakto namang naglabas ng ulat ang UN Human Rights Council ng kanilang review sa Pilipinas. Nanawagan ito na itigil na ang umano'y extrajudicial killings sa mga drug user. Nag-aalala raw ang Human Rights Council na mga deklarasyon ng matataas na opisyal ng gobyerno kaugnay sa giyera laban sa droga ay maaaring nakakaengganyo at nakakapag-legitimize sa karahasan sa mga nagdodroga kasama na ang extrajudicial killings. Kahapon, iginiit ulit ng Pangulo na hindi gobyerno nasa likod ng mga pagpatay sa ilang drug addict. Sinusubukan pa namin kunan ang panig ni Calamard. Sa commissioning naman ng BRB Tubahata sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Coast Guard, sinabi ng Pangulo na bukod sa UN, sumulat na rin daw siya kay US President Barack Obama at European Union. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano ang laman ng sulat sa US at EU, pero sa UN Rapporteur, ang gusto raw ni Duterte, pag nagpunta sa Pilipinas, magharapan sila. It shall be open to the public. Ask me any question under the sun. The only thing that I ask of you is to afford me the right to be heard. And then allow me some questions so that I would know that you are not heaping lies on me. Sabi ng Pangulo kung totoo raw na kaalyado ng Pilipinas ang ilang bansa, dapat daw ay tumutulong ito sa paggawa ng mga drug rehabilitation centers tulad ng ginawa ng China sa Nueva Ecija. Now narito sinabi ng DOH na ang rehab na ipinapatayo sa Nueva Ecija ay sa tulong ng isang pribadong individual ng isang Chinese philanthropist. Muling inulit ng Pangulo na huli na talaga ang FIBLEX exercises sa Tarlac, Zambales at huwag na raw maghanda sa susunod na taon. Do not prepare, I told the Defense Secretary Lorenzo. Do not make preparations for next year's. I do not want it anymore. And I will chart an independent foreign policy. We will not break our alliances, the U.S. RP. But we need not really, break or abrogate existing treaties. Kanina pagkatapos ng event niya dito sa Coast Guard ay natanong natin si Pangulong Duterte kung may reply na ba o may tugon na itong United Nations. Sabi niya wala pa, basta na ipadala na niya yung sulat. Samantala, formal nang inanunsyo ng bansang China ang pagbisita ni Pangulong Duterte doon sa October 18 hanggang sa October 21. Mel. Nagbanta si Pangulong Duterte na kakalas ang Pilipinas sa United Nations dahil sa patuloy nitong pagbatikos sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Yan ang mahirap dito ngayon, kaya puro tinatakot ka na demanda because there's a convention of this, the convention of that, the UN. Putang ina kang UN, hindi mo masubsob yung patayan dyan sa Middle East na they're killing people like crazy. Cannot even lift a finger in Africa, they're butchering the black people there. Tumahimik nga kayo, parito rin kayo wala ng Pilipinas. Do not force me your code of conduct on me. You're not supposed to do that. I never signed anything that says that I have to behave in such in that manner. I do not want to insult you. But maybe we'll just have to decide to separate from the United Nations. Kung ganun kayo kabastos, umalis na kami dyan sa inyo. Mismong ang United Nations o UN na ang binakbakan ni Pangulong Rodrigo Duterte nang magpatawag ang Malacanang ng press conference sa Davao kaninang madaling araw. Binatikos ng palasyo ang umunoy pangingialam at panghihimasok ng UN. Nang manawagan ang UN Special Rapporteurs na itigil at paimbestigahan ang mga insidente ng extrajudicial killings sa bansa. You are infringing into the territory of the sovereignty of the country. What would it be to you if I go to the UN and start lecturing to the employees there? United Nations, when was a United Nation ever really united? They could not control America, they could not control Russia. Tanong ng Pangulo, bakit siya binabatikos dahil sa mga napatay bunsod ng kampanya laban sa droga, gayong higit na mas maraming inosente raw ang nabibiktima nito? And who are these victims? Wives, workers, students? And yet you only know how to count correctly when you are counting the carcass of these dead criminals. Sa isang punto ng press conference, sunod-sunod ang ipinukol ng Pangulo sa United Nations. Where's the food? There's the world, but there is no food. World Hunger Organization maybe.
have you done a good deed to my country? You know, United Nations, if you can say one bad thing about me, I can give you 10. But I tell you, you are an inutil. Because if you are really true to your mandate, you could have stopped all these wars and killing. Sinabi pa ng Pangulo na pwedeng magtayo na lamang ng sariling international organization pero dapat daw ibalik ng UN ang perang inaambag ng Pilipinas. Sa huli, tinanong namin ang Pangulo kung posible kayang magkaroon ng negatibong resulta ang kanyang mga pahayag. What is repercussions? I don't give a to them. They are the ones interfering. You know what? They should have started it with the protocol. No, you know, they would have said somebody to talk to me. Or at least the rapporteur. You do not go out and just give a statement against a country. What repercussions? You have fallen short of the protocol needed for respect.